So, dito sa unang problem, dito sa unang hinahanap is i-retrieve natin lahat ng mga primary products na galing sa database and then i-organize natin yung size. So, dito, yung gagawin natin, syempre, ayun, yung code natin kung makikita nyo sa taas, ayan. So, yung code natin dyan, so, sabi doon is lahat ng product. So, dito, lagyan natin select asterisk. Ibig sabihin ng asterisk is all yan. Select all from products where P-type. So, yung P-type, yun yung makikita nyo. Yung P-name, P-kilo, P-box, P-stocks, P-piece, P-liter, P-size. So, ayun. And then, i-arrange natin siya by size. So, kung mapapasin nyo dyan, so, naka-arrange siya sa by size based dun sa result. Yung nasa taas, so, yun yung code natin. And then, yung nasa baba, so, yan yung result natin para hindi kayo malito. So next natin is yung sa pangalawa. So yung sa pangalawa, ang hinahanap dito is yung mga products na mag-expire na sa August. So ngayon, so as you can see sa code natin sa taas, so select from, ganun pa rin, asterisk, which is all from products where month, parenthesis, P expiry date. So dito kung mapapansin nyo, ayan, isa-isahin natin. So products, so saan siya kukunin sa month, and then equal sa 8. So bakit siya equal sa 8? So kung magka-count kasi tayo ng month, so 1 is equivalent nito January. So count tayo. January, so 1, January, February, March, April, May, June, July, August. So pang 8 yung August. So kaya yan yung lumabas. So nung in-enter na natin, in-execute na natin yung program, so ito yung lumabas. So ibig sabihin, based sa nakuha natin, so ito yung mga products na mag-expire na sa August, sa month of August. So andyan nakasulat yung mga details nila. So sa baba, so sa baba palagi yung nasa result natin, yung result na sa baba, and then yung sa taas yung codes natin. So next is yung sa pangatlo. So yung hinahanap dun sa pangatlo is i-calculate natin yung total sales ng products, ng product cart. And then kasama dapat yung product name, size, and then quantity. So as you can see here, so andyan ulit sa taas yung code natin. So mahaba-haba yan. So ayan, hindi ko na isa-isahin. Basta andito, kung makikita nyo yung result, so nano natin yung hinihingi doon, which is yung product name, di ba? Product name, product size, quantity, and then sales. So as you can see dyan, so makikita natin naka-display yung product name, yung size niya, tsaka yung quantity. So yung code natin nasa taas pa rin. So ayan. So sige, isa-isahin na natin. So product name, so yun yung hinahanap. And then size, ayan, nakasulat size. And then product quantities. So sa product quantities may sum dyan kasi ito total na yung yung kung ilan yung yung product na nandoon, quantity bilang ng product. And then dito yung total ng sales, so may sum pa rin yan kasi ito total kung ilan ba yung nabenta, tsaka yun yung ilalabas niya dito. So kung sa baga rekta na, kung sa baga summation na siya, summation ng lahat ng nabenta from product cart. So ibig sabihin from product cart, so doon mo siya kukunin. And then dito naman order group by product name. So yung product name yung mauna. So ayan, as you can see, naka-alphabetical yan. So yung product name, i-group siya by product. So pwedeng maiba yan. So pwede natin i-group by i-group by total quantity. So pwedeng mauna dyan is yung Americano followed by Barako. So from increment yung mangyayari sa kanya. So yun lang yung dito. Okay, so next dito sa sa number 4, nakalagay dito is i-group natin yung kukunin natin lahat ng records ng mga nabenta or sales. So dito as you can see sa code natin, ayun, dinisplay niya lahat ng ng mga informations ng mga nabenta. So andyan makikita niyo yung Americano, and then plain croissant, and then yung product sizes niya, so andyan din, pati yung mga quantities, yung summation, pati yung total amount. So yung summation din ng total amount kinalculate niya. And then in-order natin siya by date. So mauna yung nakabase tayo sa pag-arrange sa kanya by date. So yung natin, yung code natin, so nasa taas, so mahaba-haba din yan ulit. Ayan, as you can see. So and then ito yung result ng nasa baba, yung sa my date, product names. Ayan. So dito sa last, sa panglima, so kailangan na nating malaman kung ilan yung entries
nasa product card. So as you can see dito sa natin, dito sa ayan sa picture. So ayan, sinelect all lang natin, and then as total entries, which is yung yun yung total entries natin from product card, kasi yung hinahanap nung kanina sa is yung mga entries dun sa product card, and then yun yung lumabas sa baba, yung may nakasulat na total entries. So yung sagot is 11. So ibig sabihin 11 entries yung nandun sa product card natin. So yun lang, and maraming salamat sa pakikinig.